ang video na ito mga kaubayan ay ito yung sambong. Itong sambong, oh. Ang daming sambong po. Ang kakapal po ng sambong na ito mga kaubayan, itong sambong na ito ay isa ito sa mga ginagamit namin na panggamot sa mga karamdaman. Number 1 po na pinaggagamitan namin ito mga kaubayan ay sa binat at pasma. Binat at pasma po, ito. Ang proseso po ng paggamit namin nito mga kaubayan sa binat at pasma ay ini-steam po namin, pinangsusuob o kaya ay hinahaluan po namin ng lagundi. Lagundi po, ito. Ito rin po ang ginagamit namin sa mga ubo. Sa mga ubo po mga kaubayan, napakalakas po na panggamot sa ubo ito. Hinahaluan po namin ng oregano. Ito. Ilinalaga po namin mga 4 na dahon na ganito kalalapad at mga 3 dahon ng oregano. Ito po ay ilinalaga namin, pagkatapos po ayun po ang ipinapainom namin mga kaubayan. Maliban po sa ubo, ay ito din po ang ginagamit namin sa UTI. Sa UTI po mga kaubayan, ito. Kung inyo pong nasusubaybayan yung aming maipinapalabas na videos, aking ipinapalabas na videos sa UTI, ay isa din po ito sa ginagamit namin na panggamot sa UTI. Ang proseso po ng paggawa namin pagdating sa UTI ay kumukuha po kami ng 3 dahon nito. 3 dahon nito, pagkatapos po ay hinahaluan po namin ng dahon ng pandan lalaki. Dahon ng pandan lalaki mga kaubayan, ito po. Malakas po ito sa UTI. Yan. Huwag po nating baliwalain ang kakayahan ng sambong. Sambong. Napakalakas po na panggamot sa binat at pasma. Itong sambong na ito. Napakalakas po na panggamot sa ubo. Sa ubo po ito mga kaubayan, basta tidaan po lamang natin sa tamang proseso. At sa UTI po, subok na po namin. Sa UTI, napakalakas po sa UTI nito. Basta hinahaluan po namin ng talbos, ng dahon, ng pandan lalaki. Itong sambong na ito para sa UTI mga kaubayan. At ito naman po, ito yung tinatawag na erbaka. Tignan po natin ang itsura ng erbaka mga kaubayan ha. Ito po. Itong erbaka na ito ay maraming karamdaman ang kaya niyang lunasan. Isang karamdaman na pinaggagamitan namin itong erbaka, yung mga may diferensya po sa tainga, yung mga nabibingi po. Ito po, itong erbaka, ang proseso ng paggamit nito sa erbaka ay linalamukos po lamang ito saka ipinapasak sa tainga. Yan po ang isang kakayahan ng erbaka. Pangalawang kakayaan ng erbaka po, sa mga menstruation, yung mga nasisira pong regla ng isang babae. Ito din po ang ginagamit namin sa mga nasisirang regla ng isang babae. Ang proseso po ng paggamit namin nito mga kaubayan, itong erbaka na ito ay ibinabalot po namin sa dahon ng saging. Sa dahon ng saging. Pagkatapos po ay iniihaw po namin yun. Iniihaw po namin. Pagluto na po ito, kinakatas po namin yun. Pagkatapos po namin katasin, papatakan po namin ng anisado. Yung 2 kutsara, ipinapainom po namin sa isang babaeng sira po yung menstruation niya. Pagkatapos po, yung dahon po nito ay iniihip po namin yung mainit-init sa kanyang ulo. Para yung regla po, para yung dugo po na namuo ay tunawin niya po. Ganyan po yan mga kaubayan. At isa pa pong pinaggagamitan po namin ng erbaka, yung mga hindi po na pagkakatulog.
yung mahirap pong kunin ng tulog, linalaga po namin ito, yung ugat niya, linalaga po namin yan at isinusuob po namin sa hindi na pagkakatulog po. Pagkatapos po ay pinapainom po namin ng 1 tasa, mga kaubayan. Kaya wag po nating baliwalain ang kakayahan ng erbaka. Ganito po ang itsura ng erbaka, mga kaubayan. Ito po. Yan. Kaya pakishare po ang videos na ito para malaman po ng ating mga kaubayan ang kakayahan, ang kahalagaan ng erbaka. Hanggang dito na lamang po at marami pong salamat.